Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading ngayong August 26 to September 1, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see what's coming to you, Cancer, ngayong week na ito. Grace. Grace, blessing come to me. Oh, merong grasya na parating sa inyo. Parang may mag-share ng blessing sa inyo. Oo. Let's say, kaibigan nyo, or kamag-anak, parents nyo, ganyan. So, parang, let's say, meron siyang malaking kinita, or pwedeng nanalo sa loto. 'Di ba? May balato sa'yo. Oo. Someone is going to share their blessing. Or pwedeng reversal yung role. Ikaw yung mag-share ng blessing sa iba. Pwede rin tong kagamitan, no? Resources na i-share sa'yo. Let's see what else. You have the trust. I am safe, I am secure in love, I trust. My faith endures. So, meron kang tiwala. Tiwala sa iyong sarili, sa mga tao sa paligid mo na alam mong nakasuporta sa mga adhikain mo. This is also trusting your instinct, trusting your intuition. May tiwala ka sa mga desisyon mo, sa mga kakayanan mo. You also have psychic protection, or you are being protected by your spirit guides. Oo. Maaring merong, minsan kasi nagkakaroon ng psychic attacks, no? Yung tipong merong taong may sama ng loob sa'yo, or parang ayaw ka lang talaga nila, but nagbibigay sila ng nega energy sa'yo. So, you will be protected, no, ng iyong mga spirit guides. And some of you, maaring meron kayong mga rituals na ginagawa to protect yourself, to protect your energies. Or may mga ginagamit kayong mga crystals para i-protect ang inyong mga sarili. And of course, no, number 1, prayer. Yan ang number 1 protection natin. Always ask for protection. Your overall energy is the Knight of Swords. Parang meron kang mamadaliin ngayong week na ito. Pwedeng mamadaliin mong kausapin, asikasuhin. Just make sure na kaya mong i-manage. Kasi minsan, nagmamadali tayo, tapos instead na mapadali, lalong naaabala dahil meron pala tayong nakaligtaan. And siguro, okay. Maaring merong person na yung parang ma-offend sa sasabihin mo. Kaya be careful with what you say. Kasi sabi nga it's not what you say, it's how you say it. No? Hindi yung kung ano yung sinasabi mo, but kung paano mo to sinasabi. Kasi baka merong yung tipong wala ka namang masamang intention, pero na-misinterpret dahil hindi maganda na yung tono ng pagkakasabi mo. Lalo na Mercury is still in retrograde right now, no? So, very prone yan sa misunderstanding. Okay, so your challenge is the 4 of Wands. Okay, so merong challenge sa home life, family life ninyo. Pwedeng, ayan yung merong ma-offend na family member, or pwedeng magkaroon ng conflict sa family dahil sa miscommunication, misunderstanding. So, mas maganda talaga na maging malinaw yung gusto mong ipahiwatig sa kahit na kanino pa, no? And also, meron ditong merong event na pwedeng ma-delay or ma-postpone. Oo. So, syempre, isipin nyo na lang kung ito ay hindi matutuloy or ma-delay. Parang, it's your protection, no? Siguro, hindi pa pwedeng mangyari yun is because hindi siya makakabuti for you, no? Ganun na lang isipin nyo. Instead na ma-stress kayo at ipagpilitan ng isang bagay. Let's see your opportunity. The Knight of Wands.
as an opportunity, maaring meron kayong mga creative ideas, no, na ipupurso nyo na. Pwedeng matagal nyo na itong iniisip, pinaplano, pero hindi nyo nagagawa. Maaring ngayon, mas may oras at panahon na kayong gawin yan. Yung iba naman sa inyo, mas magiging adventurous ngayong week na to. You may be traveling to some places, may mga i-discover ka pang maraming bagay na very much interested ka. Kumbaga wala kang takot sa ngayon na mag-explore. Let's see your blessing. You have the Hermit. So as a blessing, this is about pagkakaroon ng bagong perspective sa buhay. Maaring iba sa inyo, mahahanapan nyo na ng solusyon yung problema nyo na matagal na. Matagal nyo nang pinag-iisipan or tinatry na isolve. So, ngayong week na to, finally, maaayos nyo na yan. Kasi the Hermit is about wisdom. So, bilang blessing mo, yung wisdom, yung kailangan mo, yung karunungan, kaalaman na kailangan mo para masolusyonan yun, ayun na, hawak mo na. And isa rin sa blessing is katahimikan rin ng isip for you. Peace of mind. Okay. Let's see your money, career, finances. 5 of Swords. Aha. Okay. So, there's a lot of competition sa career ninyo. Mag-ingat sa mga pagkakatiwalaan mo, sa trabaho, sa pera. Kasi, meron dyan na hindi talaga totoo sa'yo or hindi maganda yung intentions towards you. Yung tipong gusto lang niya makalamang, gusto lang niya na meron siyang mahita sa'yo. Oo. So, be careful kasi pwedeng ito ay magpapanggap na kakampi mo pero hindi naman pala. 'Di ba? So, but I think ayan yung isa sa kailangan mong proteksyonan yung sarili mo. And of course, sa mga Cancerians, malakas ang instinct niyan, intuition nyo. So, pay attention sa inyong instinct. Kung sinasabi ng instinct nyo na, ay, iwasan mo yung taong yan. Hindi maganda yung energies niya. Iwasan mo. Lalo na sa workplace. Or may i-offer sa'yo na opportunity pero hindi pala, scam pala. Okay? So, be careful. And also, pagdating sa career, trabaho, or business, you will step into your own power, no? So, marami kang realizations of your skill set. Pwedeng meron kang, parang i-recognize nila yung iyong talento, yung skills mo. You're also being guided. Meron kang yung iba sa inyong Cancerians, meron kayong isang namayapang mahal sa buhay na laging nandyan, nag-guide sa inyo. You are healing from your past mistakes. Okay. So, maaring meron kang bad decisions pagdating sa finances mo, sa career mo, sa business mo. So, tuloy-tuloy ang pag-heal niyan. Siguro nakaka-recover ka na-realize mo na, charge the experience, next time, ingat na lang, ganon. Nasa relationship, nako, pay attention kasi maaring meron ditong person na nai-involve sa iyo ngayon, no? If you are dealing with someone na medyo toxic yung energy niya, medyo controlling. So, yung iba nabubulagan sa relationship na to kasi syempre maaring may mga bagay na gusto ka sa kanya. Pero syempre, meron din tong may mga kailangan ka ring tiisin para sa person na to. Parang bago pa lang tong relationship na to. Marami kang options, Cancer. So, hindi mo naman kailangan madaliin itong connection na to if you're not yet ready. Lalo na kung nakakakita ka ng red flag sa person na ito. Kasi parang nararamdaman mo na meron tong hindi, may red flag siya. Oo. Saturn in Gemini in the 3rd house. Pwedeng masyado tong mataas ang tingin sa sarili niya. O, diba? May instinct, intuition mo. Yan yung mag-guide sa'yo. You have the Sun in Gemini in the 3rd house. So, ito yung sinasabi ko sa inyong stepping into your own power. May papakita mo, showcase mo yung talents, yung skills mo. And marirecognize ka ng mga tao. Kaya siguro meron mga competitive sa inyo. No? Yung tipong, kailangan
maangatan ko to si Cancer kasi magaling siya. So, dapat ako mas magaling sa kanya. May mga kumukumpetensya sa inyo. Okay, release. So, meron ka kailangang i-release, i-let go. Sometimes, the best way to grow is to simply let go. Yes, letting go of the things that are no longer serving your highest good. So, kung alam mo na ito ay hindi makakabuti sa'yo, whether this is a relationship, a situation, umiwas ka na dyan. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye!